brother in the Lord, missionary John Mark Yutok. Brother John Mark. Alright, magandang gabi po sa bawat isa. Pag natulog po kayo ngayon, uwi na po tayo maaga. Okay po ba yan? Deal po tayo doon. Pag may natulog agad, uwi na tayo. Kaya kung gusto nyong wag munang umuwi, kasi uulan ng malakas, kaya hindi rin kayo makakauwi. So wala kayong no choice. Kaya sa gabing ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. But before that, ay salamat sa Panginoon sa pribilehiyong magamit sa ganito pong bagay. Ano po, no? Kung ilalarawan ko yung buhay ko noon sa buhay ko ngayon, mas pipiliin ko yung buhay ko ngayon kasi ako ay pinagpaalan ng Panginoon at maraming mga privilege na ibinigay yung Panginoon na kung saan, even though na hindi ko deserve and yet, ay pinapagawa niya sa atin yung mga bagay po na yan. Ano po, no? Konting report lang po what's happening po sa island at alam naman po natin galing yun sa problema pero sa biyaya ng Panginoon, konti-konti may mga members po na bumabalik, may mga tao na mas pinipili munang magsimba bago po magtrabaho, mas pinipili munang mag-Sunday, mag-worship service bago po pumunta sa mga ibang lugar kasi po ang trabaho po doon is mangisda, kumuha ng kahoy para gumawa ng bangka. Yung iba naman tatawid uli dito sa may Subic, sa may Manggahan para mag-work uli. Talagang laban sa buhay. Ano po, no? And every time, bawat punta, talagang nandiyan po si Alon. Naging close na nga po kami. Minsan, inaikipag-appear na ako sa Alon pero sabi ko, Lord, alam ko naman na hindi mo ko papabayaan. Hindi mo kami papabayaan sa mga bawat biyahe. Ano po, no? Pero may tips po binibigay yung mga members. Pag di po talaga kaya, sasabihin nila, Pastor, wag na. Ibig sabihin, malakas na po yun para sa kanila. At para sa atin, ano na po yun, dilubyo na yun. Kaya sa ganung pong bagay, ay salamat kasi simula po nung tayo po ay nagmi-mission po doon, kahit po nung kasama pa si Pastor Jolan, katandem po kami dati, ay hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Ano po, no? Kaya sa biyaya po ng Panginoon, salamat po sa kanyang kabutihan. So for this evening po, tayo po tayong lahat as we read God's Word. In the book of Psalms 116 in verse number 12, isang verse lamang po at dito po natin papaikutin ang mensahe sa gabi pong ito na ibinigay ng Panginoon. Psalms 116 in verse number 12. If you have Bibles po, please, buksan po natin sa ating pong mga Biblia para po magising-gising naman po tayo. Hindi ko po sinadya talagang magpagawa ng PowerPoint para po mas maging alive, awake, enthusiastic po tayo. Yan po, kung meron po sa inyo po mga Biblia, basahin po natin in verse number 12 ng Psalms 116. The Bible said, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa pribilehiyong magamit Panginoon sa ganito pong bagay. Lord, alam ko Lord, kung wala ka po sa aming buhay, ay wala din po kaming magagawa. Wala kaming maipagmamalaki, wala kaming pwedeng itumbas Panginoon o ipantay sa iyo pong kadakilaan sa aming pong buhay. So Lord, sa gabing ito, alam ko Lord, nakikilos ka po sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo Lord ang aking pong kakayanan. Gamitin mo, Lord, ang aking bibig at ang aking bawat sasabihin, Panginoon, will edify your people, O God, at sa bawat isa, kami ay magkaroon ng teachable heart and magkaroon kami, Panginoon, na kung saan na puso, Panginoon, na handa pong matuto. Handa, Panginoon, magkaroon ng puso, Panginoon, na kung saan ay hindi po kagaya ng mundo, Panginoon, bagkus merong kaibahan, O God. So Lord, gamitin mo po ako bilang isang pagpapala, hindi po sa aking kakayanan, ako'y magbase, tanging sa iyo lamang, Panginoon. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated po. Psalms 116 and verse number 12, for sure maraming mga talata na tayong napakinggan, pero ito ay parati pong nabibigyan ng halaga o nabibigyan din ito every Thanksgiving. Every merong mga kagaya ng month of November, talagang nabibigyang pansin ito kasi parang usaping itong Thanksgiving. Pero alam niyo po, everyday sa ating pong buhay, simula Lunes, Monday until Sunday, umaga, tanghali, hapon, gabi, tayo ay dapat marunong magpasalamat sa Panginoon. Now, sa ating pag-aaral, the idea of this verse is for us to know what are the things that we need to be thankful for. So merong word dito na ating makikita. By the way, ang ating pong title is, What Shall I Render? What shall I render? Makikita po natin dito sa kabila ng mga bagay niyon, sabi ng Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Nakikita po natin yung word doon na benefits. Merong tinatawag na kapakinabangan.
Simula nung tayo ay nasa simbahan na ito, simula nang tayo ay nasa Panginoon, for sure na meron tayong kapakinabangan na galing sa Panginoon. Parang ang pangit pakinggan kasi para lang tayo nangingi. Pero ito yung mas magandang dahilan. Meron tayong benepisyo na nakukuha galing sa Panginoon. Amen? Yung gumising tayo ng umaga, it's a blessing. Amen? Yung madagdagan yung buhay ng bawat isa, blessing po yun. Iniisip ko ng mga nakaraang linggo, 2 weeks ago. Nag-drive lang ako palibas, magde-deposit lang po tayo ng pera galing sa ating pong offering. Pagbaba ko ng libas, magpapalit lang ako ng kapote kasi ramdam ko na nauulan na kasi madilim na parting mga bandang Old Cabalan Precas. So kailangan ko ngayon magkapote. At nung dahan-dahan na ako, paliko na ako dito sa may Mendoza, bigla po akong nag-slide kasama po yung motor ko. Buti na lang po yung motor sumakay sa akin, ako lang po yung nasaktan, hindi yung motor. Konting mga gas-gas lang. Sabi ko, okay na to. Sabi ko, bigay ito, regalo to ng Panginoon sa akin, kaya kailangan ako yung masaktan, wag yung motor. Nauwi ako sa bahay, sabi ko, may pasa ako sigurado. Pero alam niyo po ang na-realize ko, sa ganong bagay, yung benefits ng taong merong relasyon sa Panginoon, yung benefits na merong taong relasyon sa Panginoon, hindi kanya papabayaan. Posibleng mangyari na meron akong kasalubong kasi kapag nag-slide ako doon, kasi nakahiga pa ako eh. Ang nangyari po doon, habang nakahiga lang ako sa motor, nakahiga ako sa highway, nakasakay sa akin yung motor, itingin pa ako, wala palang tao. So ngayon, pinatay ko yung motor, tinignan ko ulit, baka may tumulong po sa akin eh. Wala talaga. Sinubukan ko ngayon umalis sa motor kasi naipit. Ito po yung motor, nandito, nasa gitna ko, para lang ako natutulog eh. Sleep well eh. Nandito ngayon yung motor, umalis ako, inangat ko ng konti yung motor. Wala talaga. Pero banda doon, sa may waiting shed, sa may libas, meron naman palang tao. Ganun lang sa akin, no? Dulas siguro yun. Buti nga. So nadulas na ako doon, hindi nangyari. Inaangat ko po yung motor, dumudulas pa din. Sabi ko, delikado talaga dito. Kita ko, nag-rainbow yung Sabi ko, delikado talaga dito. And then, simula noon, tinayo ko yung motor. Buti po may lumapit na isa. Diyan, kapitbahay po natin. Sabi niya sa akin, Pastor, anong nangyari? Hindi, okay lang ako. Hindi ko lang sinabi, nag-slide ako. Okay lang ako, gas yung motor mo. Hindi, okay lang yan, maliit lang yan. Basta buhay tayo, okay na. Pero iniisip ko habang nagkukwentuhan kami ng konting segundo lang, sabi ko, buti na lang walang dumaang truck doon. Kasi posibleng mangyari yun eh. O kaya sa mabilis na pagligo ko na yun, mag-slide ako, matapon ako doon sa may bangin ng libas. Wala na. Diba? Posibleng mangyari yun sa buhay ko eh, pero salamat kasi merong benepisyo na ibinibigay yung Panginoon sa atin. Yun yung tinatawag na pag-iingat. Kaya sa ating pong pag-aaral, ito yung bagay na ating pong makikita. Sa usaping pagpapasalamat, ito yung dapat na unang makita sa isang anak, sa isang lingkod, sa isang anak ng Panginoon na dapat tayo ay marunong magpasalamat. Ano po, no? Kasi sa usaping ganito, minsan nakakalimutan natin. Minsan nga, kakain na lang tayo, hindi na tayo marunong magpasalamat eh. Ayan ba yung i-render natin sa Panginoon? Sabi ng Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefit towards me? Ating pong makikita dito na ang bilang isang mananampalataya, na dapat po ang bukang bibig natin ay marunong magpasalamat sa Panginoon. Minsan nga, nakakalungkot marinig na mas marunong pang magpasalamat yung unbeliever kaysa sa mga believer eh. Tama po? Minsan ang nangyayari, bigyan natin yung mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon, bigyan natin yan ng something, thankful sila eh. Pero tayo minsan bilang mananampalataya, we are not thankful sa Panginoon. Yung mga benepisyo na natatanggap natin sa Panginoon, and yet ang sasabihin, Lord, eto lang. Ito lang ba yung bibigay mo sa akin? Naghahanap pa tayo ng mga iba pang bagay. Kaya sabi ng Bible at sabi ng ating pag-aaral at ang ating title, What shall I render unto the Lord? Ano nga ba yung mga bagay na dapat nating makita? Kaya nga sa usaping mananampalataya, hindi dapat natin ito alisin sa ating ugali na dapat tayo ay marunong magpasalamat. Hindi lang dapat i-remind sa atin, kundi sa ating buong buhay, sa ating pong buong puso na dapat tayo ay marunong magpasalamat. Yan yung i-render natin sa Panginoon pagkatapos tayong buhayin ng Panginoon. Yung gumising tayo kaninang umaga, tapos hindi man lang tayo makapagpasalamat, Lord, salamat kasi meron na namang buhay na panibago. Ano sabi ng Bible in the book of Lamentations chapter 3, verse 22 and 23, It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness. Buksan po natin sa aklat ng Psalms chapter 92, verse number 1. Sabi ng Bible, a psalms or song for the Sabbath day. It is
a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto the name of the Most High. Kita po natin dito na dapat yung ating puso, yung ating pong isip, yung ating pong buong katawan ay marunong magpasalamat sa Panginoon. Hindi ito yung sinasabi ng baduy naman kasi magpipray ka pa naman. Bakit pa kasi kailangan mag-pray na? Okay naman na. Simplihan mo na lang. Sabi ko nga, di ba po last time, pati yung prayer mo, dinadaya mo na, imbis in Jesus' name I pray, just ni pray. Dinadaya mo, wag naman ganun. Pagkatapos nating makuha yung benepisyo, sasabihin na lang natin, imbis in Jesus' name I pray, just ni pray. Ayusin naman natin, pagkatapos nating makuha yung mga pagpapala, pagkatapos tayong pakainin ng Panginoon ng mana, di ba? Huwag niyong mamaliitin yung mana. Tignan niyo ako. Di ba? Kung hindi na nagsimula yung 200 days feeding na yun, hindi niyo ako makikitang ganito. Di ba? Kaya sa simula sa manapak na yan, na minamaliit na ng iba, walang naman lasa yan. Hindi. Simula sa 91 kilos, ngayon 70 secret. Kala nyo ha? Wag muna. Pero sa usaping pagpapala, ito wag nating kakalimutan. Amen? Wag tayong sabihin, baduy naman kasing manalangin. Bakit pa kailangan gawin niya? Hey, usapang mananampalataya, matuto kang manalangin kahit nasa ang lugar ka. Aalis ka ng bahay, manalangin ka. Mag-aaral ka, mag-exam ka, manalangin ka. Nasa isang lugar ka man, ano man ang sitwasyon mo, lalo na kapag may problema, ang mas maganda sa atin, marunong tayong magpasalamat. Amen? Lord, salamat kasi meron pa akong buhay. Alam nyo, minsan yung problema, ang sarap ding ipasalamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi yun yung reminder sa atin na ang kailangan natin, Panginoon. Kasi kung sa ating sariling karunungan, yung problema na yan, baka kumuha tayo ng tali, kumuha tayo ng kutsilyo, magpapakamatay na tayo. Pero dahilan ng Panginoon ay mabuti sa atin, ipinapakita niya na ang buhay dito sa mundo ay, yes, merong problema. Pero wag nating kalimutan ang aklat ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sabi ng next verse, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. What are the benefits na ating pong makikita dito? Ito muna, titingnan muna natin. The benefits na ibinibigay sa atin ng Panginoon or the benefits of God, it's a good thing. Maayos ito. It's a godly thing. And lastly, there is a great thing. 1 Thessalonians chapter 5. Verse number 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dapat yung mapagpasalamat na attitude, wag mapalitan ito ng masamang loob, na kapag nakatanggap tayo ng pagpapala, Lord, ito lang, Nike lang, Adidas lang, galing lang dyan sa may labas ng SM, yan lang ba yun? Wag sana tayong maging masama. Wag din tayo sanang maging reklamadora sa mga pinagbinibigay sa atin ng pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Pastor, ganito lang yung natanggap. Buti nga may natanggap ka pa eh. Yung ibang ang tao, hindi naman din pinagpala. Pero thankful sila sa buhay. Amen? Pastor, hindi naman bago yung binigay. So, buti nga binigyan ka ng damit eh. Yung ibang mga tao nga sa labas, nagtumatakbo, diba? Sabi dun sa Facebook, yung video, naka-short lang siya, ang dungis ng mukha niya, talagang taong grasa, tumatakbo, nangunguha ng mga pagkain kung saan-saan, kumakalkal sa basura. Tapos sabihin natin, ito lang kasi pagkain ko. Yan yung hirap kasi sa atin eh. Hindi tayo marunong magpasalamat, kaya hindi po natin na-appreciate yung mga bagay-bagay. So the book of Psalms express gratitude by His love para po sa atin. Ito po yun, affection of the Psalms. Ito pa po, adoration of the Psalms and appreciation in the book of Psalms. Now, balikan natin yung ating pong title. What shall I render? Number 1, bigay ko po ang ating pong unang puntos, we must realize the blessing of the Lord. Kailangan natin ngayong maranasan, kailangan nating ma-realize, mapagtanto natin sa ating pong buhay na pinagpala tayo ng Panginoon. Pwede po ba ako makarinig ng amen kung ikaw ay pinagpala sa umagang ito? Amen. Kaya wag po sana tayong matutulog ngayon kasi kung matutulog tayo, hindi natin makukuha yung pagpapala. Number 1, we must realize the blessing of the Lord. Ano yung mga bagay na yun? Tignan po natin. If we sit down and think about ano yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito po yun, unang-una, salvation. Amen?
Para sa mga taong ligtas, sa usaping kaligtasan, hindi natin pwedeng maitanggi na ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Amen? Sabi ng Biblia, "For by grace are ye saved through faith, hindi sa ating mabuting gawa and not of your works, lest any man should boast." Salamat sa Panginoon kasi ang kaligtasan ay binigay niya sa atin ng libre. Hindi na kailangang pagpaguran, hindi na kailangang hirap kaya kung yung kaligtasan kailangan nating pagpaguran. Sabi nga ng mga nagpipilitensya, ano ba naman to? Dami ko na namang sugat sa likod. Next year na naman, April, sugat-sugat na naman yung likod ko. Maglalakad na naman ako nakapaa sa lansangan. Magbibilad na naman ako. Magpapagod na naman ako. Buti na lang, ang kaligtasan ay hindi po sa ganong pamamaraan. Sabi ng John chapter 3 verse 16, we know this verse, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Hindi ba tayo mapagpasalamat sa ganyang bagay na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Amen? Yung buhay na walang hanggan, hindi natin pwedeng ipagkumpara sa ibang bagay. Yung buhay natin dito sa mundo, maikli lamang. Sabi ng Bible, 3 scores and a half, 70. Paano kung matakaw ka pa? Lakas mo sa kanin. Lakas mo sa taba ng baboy. Diba? Ginawa mong chichirya, ginawa mong corn, ang tawag nito, candy yung taba ng baboy. Patay ka na. Tapos magpapaprayer ka, "Pastor, papray po, high blood po ko." Diba? 280/600, taas yata, sobrang. Diba? Minsan sa buhay natin, yung mga problema, lalo sa physical, kasalanan din natin yan eh. Tama po? Gusto natin maging healthy, pero lakas natin mag-samji. Diba? Gusto natin maging healthy, lakas natin sa kanin. Tulog na nga yung mga kasama natin sa bahay, mga ngalkal ka, tapos pag may narinig yung takip ng kaldero, gumalaw, meow. Pusa ako. Pati tayo dyan, di ba? Kaya sa usapang pasasalamat, we must realize the blessing of the Lord. Unang-una, sa usaping kaligtasan. Amen? Huwag natin itong ipagpaliban. Kasi merong mga ibang reliyon na kung saan, kapag ikaw ay maliligtas, kailangan mo muna yung paghirapan. Hindi po. Yan po ay, sabi nga ng mga boys, reble. Di ba? Free, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Hindi na natin kailangan pang paghirapan. Another thing na makikita natin, na ating dapat ma-realize, not only salvation, letter B, yung supplies. Yan na, dito na papasok yung mga pangangailangan natin. Etong supplies na ito, this is talking about yung ating needs, hindi yung ating wants. May pinagkaiba po yung needs at yung wants. Yung needs, ito yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kailangan natin ng kanin, kailangan natin pagkain, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng gastusin. At doon papasok yung tinatawag na pagpapala ng Panginoon. Tignan po natin. Philippians chapter 4 verse number 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Sabi ko nga po kanina, instead na tayo ay magreklamo, pasalamatan natin kung ano yung natatamasa natin. Tignan na lang natin yung buhay natin dati, nung hindi tayo ganito karangya. Alala natin, nagagasera pa tayo dati. Siguro ngayon, itong mga generation ngayon, hindi na nila alam yung ganung bagay. Yung mga panahon na yun, kailangan pag nawala na ng gas yung gasera, wala na, madilim na. Tama po? Yung mga ganung panahon, ito ngayon, talagang marami ng resources para meron kang solar light, meron kayong solar panel. Ngayon, gamit ka na lang ng flashlight. Dati wala namang talagang usong ganun. Flashlight lang dati, yung sa may lighter, yun yung ilaw dati. Pero ipasalamat natin sa maraming pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na ibinigay niya sa atin, sabi niya ganun, "But my God shall supply all your needs." Yung ating mga pangangailangan sa ating pong buhay. Ang sagwa naman siguro makita sa mukha natin, sasabihin, luma naman na yung sapatos ko eh. Luma naman yung binigay sa aking pantalon. Mas lalo na yung dress na binigay sa akin. Sinuot na yan ni ganito eh. Tapos bibigay. Isa sa mga alam niyo po, hindi naman po sa pagmamalaki. Ang sarap pong makita yung ganung bagay. Yung damit, for example, damit ko, tapos binigay ko halimbawa kay Axel, tapos ginagamit. Alam niyo po sa mga nagbigay, ang sarap pong makita na inaalagaan, iniingatan, ano po no? Kaya sa ganung bagay, huwag na tayo magreklamo. Buti nga, may nasusuot pa tayo eh. Ito po nakakapagtaka sa Subic Bay Children. So may mga damit nilang mga yan. Daig niyo pa kami. Grabe yung mga damit niya eh. Branded pa yan eh, di ba? Pang-social eh, di ba? Kita ako ng G2000, may Uniqlo, may Baleno,
Dati kami, dikis lang. Okay na kami din. Pag nagka-dikis kami na shirt, feeling namin, mayaman na kami. Pero sa bawat isa sa atin ngayon, sa usaping supply ng Panginoon sa ating buhay, huwag nating ipagkaila na pinagpala tayo ng Panginoon. Amen? Sa kalusugan, litin ko po sa kalusugan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Na kahit minsan kagagawan natin, kaya tayo nahihilo, kagagawan natin, kaya tayo bumababa yung ating pong sarili, yung kumbaga low blood tayo minsan high blood tayo, minsan bigla na lang tayo natutumba, napapahawak tayo sa patay. Kagagawan din natin yan, pero sa pagpapalas, sabihin ko po sa inyo, na hindi kailanman tayo binigo ng Panginoon. Tignan po natin yung story in the book of Genesis chapter number 6 and verse 1 down to 14. Huwag na po nating basahin yan. Pero we know the story. Feeding of the 5,000. Kung tutuusin, yung bata na yun, sa kanya lang yun eh. Bakit ko pa ibibigay? Kung ako yung dati, yung hindi pa ako ligtas, tapos napunta ako dun sa senaryo, ayos kayo punta-punta kayo dito, laki pagkain. Wala kayo sa buhay nyo. Akin lang to. Dati nga, bumili ako tinapay, halagang 20 pesos, pandesal. Makita ko sa puno, doon ko kinain eh. Sabi ng mga kapatid ko, dapat talaga din itong tao na ito. Pero buti na lang, sa ganitong senaryo, in the book of John chapter 6, na pinakita na ang Panginoon ay nagsusupply ng ating pong mga pangangailangan. Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya sabing ganon, sa ating pag-aaral, in John chapter 6, ipinakita po dito the feeding of the 5,000. Paiksiin na po natin. Pinakain ng Panginoon ang maraming tao. Amen? Pinakain ng Panginoon, sabi doon, 5 tinapay at 2. Pag nakakalimutan ko minsan kung ilang tinapay yon at ilang isda, kinakanta ko yung turo dati sa VBS, 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda, 5 tinapay at 2 isda, dala ng isang bata. Parati yun, nire-remind ko yung sarili ko para hindi ko makalimutan. Pero sa ganung bagay, alam nyo, simula dun sa bata na yon, ibinigay niya sa Panginoon yung pangangailangan ng bawat isa. Napunan yon, yung kanilang sikmura, yung kanilang tiyan na nagugutom, napunan yon. Bakit? Kasi nga yung Panginoon kailanman ay hindi po tayo pababayaan. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, hindi lang po sa supply, sa salvation, ito po yung isang bagay, sa ating kalakasan, sa strength na binibigay ng Panginoon. Kung tutuusin, yung ginawa natin kahapon, maaaring iba sa atin, masarap yung oras kahapon kasi umuulan kahapon, masarap matulog, kain ka lang, tas idlip ka uli, tas tulog ka uli, di ba? Pero sa usapang kalakasan, at tingin nyo ba magagawa natin yung mga bagay po na ito kung wala din yung Panginoon? Parating ginagamit na verse ng mga atleta, Philippians chapter 4. Sabi nila, I can do all things. Pero yun po ay patungo po sa tinatawag na problema. Pinagdaraanan ni Apostle Pablo. Sa kabila ng problema na yon, sabi niyang ganon, yung kalakasan ko ay manggagaling sa Panginoon. Kaya yung kalakasan na meron tayo, i-acknowledge din natin yung Panginoon sa ating pong buhay. Sabi ng Isaiah chapter 41, verse number 10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, and I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Nakita po natin yung kalakasan na yan ay binibigay ng Panginoon. Number 1, ano po yun? We must realize the blessing of the Lord. Number 2, andyan po ba? Amen. Sabi nga ni Miko, yes, lapit na. Number 2, we must recognize the blessing of the Lord. Alalahanin natin. Sabi ng Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Makikita natin doon, we should acknowledge the Creator and the owner of everything. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Yung binigay niya sa ating pagpapala. Ito po yung isang bagay, 1 Chronicles chapter 29, verse number 9. Then the people rejoice, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Makikita po natin dito yung ibinibigay ni David, nare-recognize niya yung dapat niyang pagbigyan. Walang iba kundi yung Panginoon. Bakit? Kasi doon pa rin naman mauwi sa Kanya. Pinagpala tayo ng Panginoon at tayo ay naging pagpapala din. Ano magiging resulta nun? Sa Panginoon pa rin po ang balik. Ating pong makikita dito in verse number 11 and 12,
they recognize God in their lives. 1 Chronicles chapter 29, verse 11 to 14. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord. Basahin po natin yung huling verse na lang. Verse 14. But who am I? And what is my people that we should be able to offer willingly after this short? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Today and tonight, recognize natin yung Panginoon. Saan bagay, Pastor? Marami po. Isa-isay natin yan. Unang-una sa salita ng Diyos. Amen? I-recognize natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba, tayo ay isa sa pinagpala ng Panginoon? Kasi hindi lahat ng simbahan ngayon, meron pa pong Sunday evening service. Amen? May mga kaibigan po kaming mga Baptist churches na sa Olongapo lang, nasa Pampanga, Zambales, tapos wala na silang Sunday evening service. Mas maganda po sa ating pong buhay na ipagpasalamat natin yan, na ma-recognize natin ng salita ng Diyos ay nasa atin. Hindi ba tayo magpasalamat noon, lalo sa ating ginagawa? Simula Lunes hanggang Biyernes, meron tayong devotion na salita ng Diyos. Pagdating ng Miyerkules, meron din tayo Wednesday prayer meeting, meron ulit tayong salita ng Diyos. Sunday morning and Sunday evening, meron pa rin tayong salita ng Diyos. Hindi ba tayo mapagpasalamat sa ganong bagay na dapat nating ma-recognize ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ilaw sa atin? Sabi ng Bible in Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The question this evening, do we recognize God's word sa ating buhay? Mahalaga ba nga talaga yung salita ng Diyos sa buhay natin? O pag-uwi natin mamaya sa ating mga kanya-kanyang bahay, igigilid na lang natin si Bible, tapos see you na lang Wednesday. See you na lang Sunday morning. See you na lang Sunday evening. How about yung ibang araw? How about yung ibang oras? Nakakalungkot, mas masyado na tayong nalululong sa tinatawag na gadgets. Masyado na lang tayong, pwede naman siguro, paggising naman magbabasa naman ako ng Bible sa cellphone. Alam nyo, minsan, ang daming mga tukso sa cellphone Wala namang masama na maglagay tayo ng Bible sa cellphone. Pero nangyayari, mas maraming katuksuhan ang nangyayari. Magugulat ka, magbabasa ka ng Bible sa cellphone mo. Magandang layunin, yes. Pero biglang may magte-text. Minsan biglang tatawag. Minsan kung anong mga lalabas doon, mga lalabas, minsan may mga online shopping, mga kung anong mga ganyan. Talagang madidistract ka, kaya mas maganda na meron tayong sariling Biblia. Amen? Sapagkat sa ating pong pag-aaral, what shall I render unto the Lord? We must recognize the Word of God sa ating pong buhay. Secondly, letter B, we must recognize the will of God. Amen? Yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung sa usapang mga lugar, malalayong lugar po tayo Tama po? Sabi, Pastor, hindi, taga-5 ka lang, hindi ka pwede. Hindi, sa usapang pong kalooban ng Diyos, wala din naman sa plano ko na magpastor Mahiyaan nga akong tao Hindi nga ako nagsasalita dati. Sabihin sa akin ng mga bata, ginagawa yung kitchen. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Titigil lang ako Bahala kayo sa buhay nyo. Pag kinakausap ako, isang tango, isang iling, okay na. Hindi talaga nagsasalita, pero sabi ko, wala naman din ako magplanong magpastor, magmissionary. Basta ang gusto ko lang dati, tumakbo lang, maging isang member sa Team Philippines. Okay na ako doon. Pero yung kalooban ng Diyos, iba sa kalooban talaga ng tao. Yung kalooban ng Diyos ay talagang sasabihin na lang ng iba, ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo, no? Sabi ng mga teammates ko, sabi nilang ganon, ang pinakamagandang pwesto ngayon, o ang pinakamagandang pamumuhay ngayon, hindi tayo dito, sabi doon sa group chat namin. Ito yung isa, si Utok. Bakit? Hindi naman na naglalaro yan sa Philippines Pero ang masaya, iniimbitahan pa siya ng mga organizer. At hindi lang yun. At eto pa. Sabing ganon. Tingnan mo, nag-mission yan sa isla. Meron niyang inawakang simbahan. Every day yan, may mga pinupuntahan niyang mga ministry. Hindi ko po inaangat yung aking sarili. Inaangat ko yung kalooban ng Diyos at yung layunin niya sa aking buhay. Siguro kung
nagpatuloy ako sa kagustuhan ng aking pong sarili, yung gusto kong marating sa buhay ko, maaari wala po ako dito. Wala din akong maipagmamalaki at walang mukhang maihaharap. Pero dahilan sa kabutihan ng Panginoon, salamat. Dahilan sa buwan o sa taon ng 2013, last night po yun ng youth camp, October po yun. Buti na lang, merong isang pastor na kumausap sa akin ng kaligtasan ay hindi makukuha sa mabuting gawa. Hindi sa pagsimba, kundi tanging sa relasyon lamang. At doon nalaman ko na ang tunay na kalooban ng Diyos ay mas maganda. Sabi nga ng isang quotation, narinig ko to sa isang pastor, sabi niya ganon, the safest way in this world is in the will of God. Sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sa kalooban ng Diyos, wag na tayong lumayo pa. Niisip ko dati, ako tumatakbo ako palayo sa kalooban ng Diyos eh. Ngayon tumatakbo pa rin naman. Pero hindi na palayo, kundi palapit at kasama yung Diyos. Amen? Kasi every time dala po natin yung Word of God. Sabi ng mga organizer, Pastor, baka pwedeng mag-pray. Saglit lang naman, siguro mga 2 to 3 minutes. Pray ka lang naman, saglit, opening prayer. Pero sabi ko sa isip ko, hindi pwedeng manalangin lang. Kailangan meron pa ring Word of God. At salamat, dahilan sa ganyang bagay, ng kalooban ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa, ay magandang bagay. Ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa, ito po na dapat nating ipasalamat. Yung tayo ay nasa simbahan. Amen? Hindi lahat ng tao. Ang liit-liit lang ng New Kabalan. Ang liit-liit lang ng taong nasa Purok 5 Media. Pero tayo yung magkakasama dito. Ang tawag po doon ay kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Patuloy po tayo. Maging isang membro ka ng simbahan, that's a blessing. Ikaw ay maging active sa isang simbahan, that's a blessing. Kaya sa ating pong buhay, wag naman puro kadramahan. Amen? Huwag tayong madrama sa buhay, bagkus ipagpasalamat natin na ang kalooban ng Diyos, kaya tayo nandito, hindi lang para sa trabaho. Ang galing ng layunin ng ating pong punong pastor eh. Kapag hindi ka nagsimba, hindi ka magtatrabaho. Dati ayaw din namin yun eh. Si Pastor Jolan din, parehas kami. Ba't kasi magsisimba? Pwede naman magtrabaho, okay na yun. Tatrabaho ka, pasimbahin ka pa. Klase yan. Yung ganun pa dati. Pero nung kami ay naligtas, naunawaan namin yung kalooban ng Diyos. Yung pala yun, na sa kabila ng mga nangyayari sa buhay na yun, iba pa rin kapag nasa kalooban ng Panginoon. Tignan po natin sa mga susunod pang mga talata. Hindi lang kalooban ng Diyos or will of God. Letter C, the ways of God. Yung pamamaraan ng Diyos sa buhay natin. Naalala natin yung may mga problema tayo sa buhay. Naalala natin yung may mga pinagdaraanan tayo na minsan parang gusto na lang nating umupo sa gilid, manahimik na lang, at bahala na. Sabi nga ng iba, bahala na si Batman. Hindi. Ito yung ating pagkakatiwalaan ngayon na sinabi ko kaninang verse, to trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Ito po yung maganda verse number 7 upang makita natin yung layunin at pamamaraan ng Diyos. Verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Para makita natin yung pamamaraan ng Diyos, huwag kang makipagtsatsa sa gawa ng dyablo. Amen? Huwag kang makipagsang-ayon sa gawa ng mundo. Sabi ng Bible in the book of Romans chapter 12, and be not conformed to this world. Huwag tayong gumawa ng ganyang bagay. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable. Ano pa sabi ng Bible? Which is our reasonable service. Another verse, sabi ganon, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. We must recognize the ways of God. Number 3 and the last. We must remember our resolution to the blessing of the Lord. Once again, number 3 and the last, we must remember our resolution to the blessing of the Lord. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Resolution means pagpapasya. Alalahanin natin yung ipinangako natin sa Panginoon. Lord, pagpalain mo lang ako, gagawin ko itong bagay na ito. Lord, bigyan mo lang ako ng pagpapala, maglilingkod ako sa iyo. Lord, sagutin mo lang yung mga panalangin ko, magiging active ako sa ministry. Lord, bigyan mo lang ako ng pagpapalang ganito, maglilinis ako ng simbahan, magiging kabilang ako sa mga ministry. Pero paglipas ng mga ilang buwan, nasaan na? Di ba, nangangako tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko ganito na ako.
Lord, ito yung mga pangarap ko. Lord, basta ito lang yung ibigay mo sa akin. Point number 3, we must remember our resolution to the blessing of the Lord. Alalahanin natin ngayon, ano nga ba yung mga ipinangako ko sa Panginoon? Ano ba yung mga ipinangako natin sa Panginoon na kapalit noon ay pagpapala? Sabi ng Bible in the book of Psalms 116 verse 13 to 18, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord, and I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Precious in the sight of his death of his saints, O Lord, truly I am thy servant, I am thy servant, the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. Verse 17, and I will offer thee to sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord, and I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Ano po bang magiging resulta sa atin ng resolution? Yung pangako natin, yung pagpapasya natin sa Panginoon. Letter A, yan po yung magbibigay sa atin ng kasiyahan. Amen? Kaya sa pagpapasya, nandyan na papasok yung kasiyahan. Amen? Di ba nung nagpasya tayo na tayo ay susuko sa Panginoon, isusuko natin yung ating buhay, at talikuran natin ang ating kasalanan? Di ba masarap ngayon sa pakiramdam na tayo ay nasa simbahan na ibinigay sa atin ng Panginoon? Amen? Masaya po ba tayo na tayo ay naligtas? Masaya po ba tayo ngayon na nasa ganito po tayong sitwasyon? Isipin natin yung simbahan natin dati. Maayos naman, yes. Pero kada umuulan, iilag tayo sa mga tulo ng mga tubig na galing sa bubong, lalona. Diba? Kapag mainit, talagang iiwas ka lang din sa ceiling fan, baka masapul ka. Tama po? Kaya sa ganyang bagay, ang resolution na yan ay magbibigay sa atin ng kasiyahan. Proverbs chapter 28 verse 14, Happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Another verse, Psalms chapter 127 verse number 5. Happy is the man that hath quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Ang taong tunay na kakilala sa Diyos, sila yung masasayang tao. Amen? Yung iba nga sa atin ngayon, parang hindi na masaya na nakikinig pa din. Masaya pa ba? Okay lang siguro, kahit di na masaya, basta wag lang matulog kasi patapos na tayo. Gisingin mo rin katabi mo, sabi mo, last point na. Letter B, not only it makes us happy, ito pa yung isa, it makes us humble. James chapter 4, verse number 10, Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ano po, the more na tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, the more na makikita natin yung kalooban niya. The more na tayo ibibigyan ng katalinuhan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, patuloy sa ating buhay, wala naman din talaga tayong may pagmamalaki. Pagmamalaki natin, yung diploma natin na natapos tayo sa ating pag-aaral, yung natapos natin nung tayo ay nasa kolehiyo, wala yung mga bagay na yun. Sabi ng Bible, For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya ang dapat natin gawin, anuman yung nararating natin sa ating buhay, parati nating ilagay sa ating pong puso at sa ating isip na yung ating paa ay parating nakatapak sa lupa. Magpakumbaba po tayo. Amen? And letter C, it makes us happy, humble, honor. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, Honor the Lord with thy substance, and with thy first fruit of thine increase. Verse 10, So shall thy barns be filled with plenty, and the press shall bruise out of new wine. Alalahanin natin. Sabi ng ating conclusion, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko po aalalahanin natin ngayon yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. At para masabi natin ngayon, what shall I render unto the Lord? Pagkatapos nating matamasa yung mga pagpapala, ano yung pwede nating maibigay sa Panginoon? Ano yung pwede kong maisukli sa Panginoon? Lord, ito ba yung ibabalik? Nakakalungkot naman kung makita na ibabalik natin sa Panginoon, tira-tira na lang. Merong isang mensahe si Pastor Rodek, sabi niya gano'n, wag naman sanang maging kakaunti na lang ibibigay mo sa Panginoon. Wag naman sanang tira-tira na lang. Wag na lang sanang leftover yung ibigay natin. Dapat unahin natin siya sa ating pong buhay. Kasi natatakot tayo, Pastor, ano bang maibibigay ko? Hindi naman ako mayamang tao. Ano pa yung i-offer ko sa Panginoon? Maraming bagay. Paulit-ulit na sinasabi ng mga pastor. Time, treasure, talents.
Maraming mga bagay pa. Pastor, wala nga kaming maibibigay, hindi naman kami mayaman. Naalala natin yung mensahe kaninang umaga? Hindi rin sila mayaman, pero and yet binigay nila yon sa men of God. Ibinigay nila yon. Bakit? Kasi hindi naman usapin doon kung mayaman tayo, mahirap eh. Ang usapin dito po, yung ating pwede pong maibalik sa Panginoon. Eh sabing gano'n ang ating pong pag-aaral, what shall I render? Proverbs chapter 28, verse number 20, in the last verse for this evening. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Do we realize that we need God sa ating buhay? Do we recognize God's blessing sa ating buhay? Do we remember our resolution sa pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon? If not, balikan natin. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Isipin natin ngayon, patapos tayong pagpalain ng Panginoon, anong pwede nating ibalik ngayon? Tapos na po tayo. Anong pwede nating ibalik? Pasasalamat sa Panginoon. Realize, recognize, and remember our resolution sa pagpapala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Para tayo ay marunong magpasalamat. Amen? Hindi lang ito dahil nataon na meron tayong talking about the blessing, showers of blessing. Pero ipasalamat natin, lahat ng ating natatamasa ay galing sa Panginoon. Kaya wag sanang madaingin ang isang mananampalataya. Bakit naman kasi ganito? No. Ang dapat na maging magpagmumutawi ng ating pong bibig, ang ating sinasabi sa ating mga bibig, hindi puro reklamo, kundi marunong magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat kasi kahit may problema, nandiyan ka, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat, Lord, kasi may pagkain pa rin kami. Salamat, Panginoon, kasi meron kaming simbahan. Salamat kasi merong buhay. Ang tawag po doon, realization. Kaya sa gabing ito, tayo po ay mananalangin at tayo po ay magkakaroon ng pag-iisip, pang-unawa, at iisipin natin, Lord, kailangan talaga kita sa aking buhay. At salamat sa kabutihan mo na pwede kong ibalik, pwede kong ibigay yung mga ginawa mong pagpapala sa buhay ko. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyo pong mensahe na ibinigay sa amin. Alam namin Panginoon na sa usaping pagpapala, Lord, hindi na po namin ito kailangan pang itanggi. Sapagkat sa buhay namin Panginoon, ang dami po nito. Simula po nung nabuhay kami sa mundong ito, hanggang ngayon, Panginoon, hanggat buhay pa rin kami, ay binibigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng mga pagpapala. Sabi ng inyong salita, Panginoon, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Lord, nawa yung aming pong puso, Panginoon, mapalitan ng marunong mapagpasalamat, mapalitan ng maalalahanin, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa amin. Malaman namin, Panginoon, na walang ibang dahilan at walang ibang layunin kundi Ikaw lamang, Panginoon. So Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong kabutihan. Ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan. In Christ's name, amen and amen. Amen. We're gonna sing